Rafaela's point of view. Lumingon si Rexon sa babae at ngumisi. Hindi nabura ang mapang-asar na ekspresyon sa mukha ng lalaki kahit na nagsusungit si Elvira. Pumasok ang wedding coordinator kaya natigil ang dalawa. Ma'am Rafaela, aalis na po tayo. Nakahanda na ang bridal car sa baba. Imporma nito. Everything's ready. Let's go, kids. Tawag ni Rexon sa mga bata. Kumapit agad si Rain at si Summer sa magkabilang kamay ni Rexon. Samantalang itinaas naman ni Elvira ang laylayan ng kanyang dress para maglakad na kasabay ng kapatid. Nakalimutan na nila ang pagbabangayan dahil sa sinabi ng wedding coordinator. Ang mga abay. Nilingon ko si Cleopatra. May nakahandang sasakyan para sa kanila, Rafaela. Huwag kang mag-alala. Tumango ako. Nang lingunin ko muli sila Rexon, nakita kong inaalalayan na ni Primitibo si Elvira sa paglalakad. Samantalang si Rexon ay hawak pa rin ang kambal na kapwa excited nang pumunta sa simbahan. Naiwan kami ni Cleopatra. Naghihintay na dumating ang ibang staff para tumulong sa pagdadala ng wedding gown. Masyadong mahaba at malaki ang train sa likod ng damit. Kaya kailangan na 2 o 3 ang tumutulong na buhatin iyon para mapadali ang paglalakad ko palabas ng hotel. Ang stylist at ang assistant na kasama ko kanina ay pumasok sa silid para tumulong pagkatapos na tawagin ng coordinator. Binuhat ng 2 ang ibabang parte ng damit pangkasal, samantalang nagmagandang loob naman si Cleopatra na hawakan ng kamay ko para alalayan ako maglakad. Mabuti na lamang at kumasya kami sa elevator kaya mabilis kaming nakababa sa unang palapag ng hotel. Naabutan pa namin ang mga bridesmaids na palabas ng hotel. Lahat sila'y nakaayos na't nakahanda. Kagaya ng sabi ni Cleopatra, may naghihintay na SUV van sa labas ng hotel para sunduin ang mga bridesmaid at ihatid sa lumang simbahan ng San Gabriel. Pakiingatan ng gown! Malakas na sigaw ng coordinator nang lumabas na kami sa hotel. Tumigil sa harap namin ang itim na limousine. Mas lalo akong kinabahan na makita ang ilang tao na kumukuha ng litrato. Nagkagulo ang ilang bisita ng hotel na makita kami. Get inside now, Rafaela! Maingat na saad ni Cleopatra. Inalalayan niya akong makapasok sa limousine, samantalang inayos ng stylist at ng assistant ang damit pangkasal upang hindi ito madumihan, magusot o masira. Umikot si Cleopatra papunta sa kabilang pinto nang maayos na ako sa loob. Bilang maid of honor, kasama ko siya sa sasakyan papunta sa simbahan. Si Elvira ay sumabay kay Primitivo. Si Rexon naman ang umalalay sa 2 chikiting. Samantalang ang mga bridesmaid ay may sariling sasakyan na maghahatid. Umusad ang limousine. Patuloy pa rin sa pagkuha ng litrato ang mga taong nasa labas kaya nilingon ko sila. Heavily tinted ang limousine, kaya imposible na makita pa nila ang taong nasa loob. Nang makalayo kami sa hotel, saka ko lang ibinalik ang tingin sa harap. Nabalot ng matinding katahimikan ng loob ng sasakyan. Kung hindi pa dahil sa malakas na tibok ng puso ko, baka wala na akong narinig na iba pa. Wala na akong balita kay Auntie Lolita. Hindi na rin namin nakita ulit si Auntie Esmeralda. Ang sabi ni Clint, wala na sila sa dating tirahan. Umalis na ito kasama ang anak na si Mia. Kaya naman, wala akong pamilya na dadalo sa kasal ngayong araw. Noong una parang may maliit na karayom na tinutusok sa puso ko sa tuwing naiisip ko kung gaano kalungkot ang bagay na yon. Wala man lang kong kamag-anak na pupunta para sa espesyal na araw na to. Wala man lang maghahatid sa akin sa altar. Walang tatay yung mga magulang para sa akin. Walang pamilya na mag-aaliw sa akin kapag biglang umatake ang kaba at takot. Walang sino man sa totoong nakakakilala kay Rafaela Manguera ang makakasaksi sa engranding kasal na ito upang legal na gawing isang Silverio. Nakakalungkot isipin. Ngunit paunti-unti, napapawi ang lungkot na nararamdaman ko. Napapalitan iyon ng konting siya sa tuwing naiisip ko na hindi na mahalaga kung may pamilya akong pupunta o wala. Dahil ang araw na to ay mananatiling espesyal kahit wala ang partisipasyon ng mga taong nakakakilala sa akin. Kahit na wala akong mga magulang, walang kamag-anak, walang mga kaibigan, hindi dapat ako malungkot. Hindi ba't sanay naman akong harapin ang buhay at mga pagsubok na mag-isa? Kaya bakit kailangan ko sila kung kailan maayos naman ang lahat at walang kahit na anong aberya? Malaya na ako. Sa wakas, tuluyan na akong lumaya sa hawalang naging kulungan ko. Wala na si Auntie Lolita na laging galit at bugnutin, na laging sumisigaw para sa bawat isang utos na walang ibang ginawa kung hindi ang ipahiya ako at alipinin. Malaya na ako. Hindi ko na kailangan na matakot sa sariling kaligtasan dahil sa paulit-ulit na pagtangka ng asawa ni Auntie Lolita na pasukin ang kwarto ko upang pagtangkaan. Tapos na sa wakas sa mga bangungot ko. Malaya na ako. Wala na ang mga bagay na sumasakal sa akin. Wala na ang mga tanikalang nakagapos sa leeg ko't mga paa. Malaya na ako. Malayo na rin. Malayo sa mga taong naging sanhi ng paghihirap ko. Malayo na ako sa kanilang lahat. Ngayon,
May pagkakataon na akong bumuo ng sarili kong pamilya. Pamilyang masaya at tanggap ang isa't isa. Pamilyang iniingatan ko ng buong puso. Mamahalin hanggang sa abot ng aking makakaya at poprotektahan hanggang sa huling hininga. Salamat at sa wakas, magiging parte na rin ako ng pamilyang dati ay pangarap ko lamang. Alam kong masaya ako. Sobrang saya na wala nang paglagyan ng kaligayahan sa puso ko. Pero hindi ko maiwasang hindi masaktan, hindi kabahan at hindi matakot. Sabi ni Elvira, normal lamang daw iyon sa babaeng ikakasal, na makaramdam ng pangamba at takot. Ngunit hindi ko magawang isipin na normal lamang iyon, dahil ang hirap ipaliwanag na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung gusto ko bang saglit na itigil ang oras para makahinga naman ako kahit paano, o pabilisan na lamang yun para matapos na agad ito. Hindi ko alam kung ang kabang nararamdaman ko ay dala lamang ng ideyang ikakasal na ako, o baka kinakabahan ako dahil hindi pa kayang iproseso ng sistema ko na totoo na ang lahat ng to. Ikakasal na ako. Sinong mag-aakala na magkakatotoo ang pangarap ko? Ayos ka lang ba? Ang malumani na boses ni Cleopatra ang pumukaw sa akin mula sa malalim na pag-iisip. Nilingon ko siya at nang magtagpo ang mga mata namin ay may kung ano sa puso ko ang agad na kumirot. Ang kanyang mga mata ay inosenteng-inosente, ngunit sa likod nito ay may sumisilip na sakit na pilit naman niyang ikinukubli. Ipinatong niya ang kanyang isang kamay sa mga kamay kong magkahugpong. Kinakabahan ka? Tanong niya. Pinilit kong umiti para ipakita na ayos lang ako at hindi naman gaanong kinakabahan. Pero alam kong hindi siya maniniwala. Medyo. Nauutal kong sagot. Ngumiti siya dahilan para makita ko ang kanyang dimples. She looks angelic. Napakaamo ng mukha niya. Dati naiisip ko, hindi pa siya nagkakaroon ng problema? Bakit palaging maaliwalas ang kanyang muka? Bakit ang dali para sa kanya na magpinta ng isang matamis na ngiti? Ngunit habang nakikilala ko siya ng husto, napagtanto ko na sa kabila ng maaliwalas na muka at matatamis na ngiti, ay mga emosyon na perpekto niyang naikukubli. Normal lang yan, pre-wedding jitters ang tawag dyan. Nangingiti niyang sabi. Natural sa babaeng ikakasal ang makaramdam ng pagkakabalisa, nerbiyos o takot bago ang mismong kasal. Payak niyang saad. Marahan niyang pinisil ang mga kamay ko. But there's nothing to be afraid of, Rafaela. Masuyo niyang sabi. But of course, sino nga ba ang hindi kakabahan? Tumawa siya. I don't know exactly what you feel now, but I want you to remember that the fear, anxiety or jittery inside is just a fleeting emotion of you as a bride. Kapag makita mo na si Clint sa dulo ng altar, maglalaho yan. Ang kaba, ang takot at lahat ng negatibong damdamin ay agad na malulusaw. Because love could do anything. Hahamakin ito ang lahat. Gagapiin ito, maging ang ating mga takot at pangamba. Napatulala ako sa kanya. Tama siya. Hindi ba't ang pagmamahal ay walang hindi kayang gawin? Iyon ang pinakamalakas na emosyon sa lahat. Kaya nitong gapiin maging ang takot. Medyo nalayo pa naman ang lumang simbahan ng San Gabriel. Kaya kung mag-isa lamang ako sa sasakyan, baka kanina pa ako nalunod sa malalim na pag-iisip. Mabuti na lamang at kasama ko si Cleopatra. Sa lumang simbahan ng San Gabriel ang napili naming lugar para magpakasal ni Clint. Suhestyon ng mga magulang ni Elvira na dapat sa simbahan na iyon kami magpakasal dahil malaki ang himalang iginagawad ng simbahang iyon. Ayon sa mga magulang ni Elvira, ang lumang simbahan ay simbolo ng matatag at hindi magigibang pagmamahalan ng dalawang taong nangakong magsasama habang buhay. Marami na raw ang nagpatunay na ang mag-asawang ikinasal at binasbasan sa simbahan na yon ay naging matagumpay at masaya sa buhay pag-ibig at pagpapamilya. Kaya nahikayat kami ni Clint na magpakasal sa simbahan na yon dahil wala naman mawawala sa amin kung susubukan namin. Bagkus, kami pa ang magbebenepisyo kung sakaling totoo ang himala at pagpapala ng lumang simbahan ng San Gabriel. Hindi ako relihiyosong tao, ngunit ang pananampalataya ko sa Diyos ay hindi kailanman nagiba. Sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan ko, mas lalo kong naunawaan ang kabutihan ng Diyos sa tao. Dahil kung iisiping mabuti, isang himala na maituturing para sa akin ang maikasal kay Clint Silverio. Isang malaking pagpapala para sa akin ang mahalin ni Clint at ng mga anak niya. I'm happy for you, nakangiting sabi ni Cleopatra. Sa dami ng pinagdaanan ninyong dalawa ni Clint, nakayanan niyo pa rin. Pagkatapos ng mga pagsubok, mas naging matatag kayo. Mas naging malapit at mas naging malalim ang ugnayan ninyo sa isa't isa. Nasa panibagong yugto na kayo, Rafaela. Pinisil niya ng marahan ng mga kamay ko. Panibagong libro na naman ang isusulat nyo. At sa pagkakataong to, ang kwento ay iikot na sa inyo, sa pamilyang bubuuin ninyo. Masaya ako para sa iyo. You have been one of the bravest woman I knew.
Hindi madali na ipaglaban ang pag-ibig. Pero natapos mo ang kabanata na may tapang at paninindigan. She really has an angelic voice that suit my numbing nerves. Kaya panahon na rin para maging masaya ka, Rafaela. And I want you to be grateful in life. I want you to seize this opportunity because you know that not everyone is given the same opportunity to marry someone they love and spend the rest of their life with that someone. Mahina ngunit klarado niyang bulong sa hangin. Malungkot akong ngumiti habang nakatitig sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang binitawan niya. Pinagtapat sa akin ni Elvira ang totoong dahilan kung bakit si Cleopatra ang kanyang inirekomenda na kunin kong maid of honor sa kasal. Merong pamahiin ng mga Balboa, tila isang sumpa na naipapasa sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya. Ayon kay Elvira, ang lalaking Balboa na ginawang best man sa kasal ay nakatakdang sumunod na maikakasal. Makakatuluyan ito ang babaeng napili na maging maid of honor ng bride. Kaya naman nang kunin ko si Cleopatra na maid of honor, walang pag-aatubiling kinuha naman ni Clint si Cyrus na kanyang maging best man. Kahit paano, lihim na umaasa ang puso ko na sana totoo ang paniniwalang yon. Baka sa pamamagitan nito, nakatulong kami kay Cleopatra. Baka dahil sa pamahiin, meron pang pag-asa na maging maayos ang lahat sa kanilang dalawa ni Cyrus. Cleopatra deserves to be happy. She deserves to be loved by someone she loves. Nakarating kami sa San Gabriel nang hindi ko namamalayan. Unti-unting bumagal ang takbo ng limousine nang malapit na kami sa lumang simbahan. Nalingunan ko ang mabilis na pagkakatipon ng mga bisita. Lahat sila'y pumasok sa loob ng simbahan. Ang tanging naiwan sa labas ay ang ilang photographer para salubungin ang pagdating namin ni Cleopatra. Naalala ko tuloy kanina sa hotel ay may 2 photographer din na kumukuha ng litrato ko at ng mga bridesmaid habang inaayusan. Elvira wants to document everything. Kaya kahit sa mga oras na inaayos pa lang ang makeup ko, marami na akong litrato. Kahit sa pagkuha ng mga photographer, pumili siya na magagaling at may matagal ng karanasan sa photography. I want you to wear this. Biglang pukaw ni Cleopatra sa atensyon ko. Lumingon ulit ako sa kanya at tiningnan ang hawak niya. Isa iyong hairpin na gawa sa tunay na ginto at may maliliit na diamanting ipinumpon para magmukhang bulaklak. Mas mahaba iyon kumpara sa ordinaryong hairpin at ang maliliit na diamante ay kumikinang-kinang kahit hindi natamaan ng liwanag. Something borrowed. Nakangiti niyang sabi. Espesyal sa akin ang hairpin na to, kaya gusto kong ipahiram to sa iyo ngayong araw, Rafaela. It has a sentimental value to me because it reminds me of the person who was once promised to marry me. Mahina siyang natawa at inayos ang pagkakalagay ng hairpin sa gilid ng buhok ko. Saglit niya pa yung hinaplos bago siya dahan-dahang lumayo para tingnan ang mukha ko. Malinaw kong nakita ang pagdaan ng sakit at lungkot sa mga mata niya. You really look gorgeous, Rafaela. Paus niyang turan. Wala sa sariling napaawang ang bibig ko na makita ko ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata na agad naman niyang pinunasan. Ngumiti siya at kumurap. I'm sorry, I just felt overwhelmed today. Nanginig ang boses niya. I want to thank you for choosing me to be your maid of honor. It's really an honor for me. Buong puso niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit pero nasaktan ako para sa kanya. Marahil alam niya ang lihim na hangarin namin ni Elvira kung bakit pinili ko siya na maging maid of honor sa kasal ko. Alam kong mahirap ito sa kanya, lalo na at alam niya kung sino ang napiling best man ni Clint sa kasal. Sa pagpasok niya ngayon sa simbahan, kailangan niya ng tapang at lakas ng loob. Dahil kapag maglakad na siya sa aisle, makikita niya si Cyrus na naghihintay sa dulo ng altar, katabi si Clint. Cleopatra. Bulong ko sa pangalan niya. Ngumiti siya para ipakitang maayos na siya. Walk in the aisle later with a smile, okay? Ngumiti ka lang at huwag kang kakabahan. We're here for you, and Clint's waiting for you. Sa dulo ng altar ay naghihintay ang taong pangangakuan mo ng habang buhay na pagmamahal at katapatan. There's a promise of eternal love and happiness at the end of the aisle. Gusto kong magsalita pero walang lumalabas sa bibig ko, kaya tumango na lamang ako. Biglang bumukas ang pinto sa tabi ko at bumungad doon si Rexon na nakangiti. They're waiting. Ready na? Tanong niya. Tumango ako. Saglit niyang sinulyapan si Cleopatra at ninitaan din ito. Mauna na kami sa loob. Paalam niya. Sasabay na ako. Si Cleopatra na agad itinulak ang kabilang pinto at lumabas ng sasakyan. Si Rexon naman ay sinalubong at inalalayan ang babae paakyat sa konkretong hagdan ng simbahan. Lumingon saglit si Cleopatra at kumaway sa akin. Nang maiwan akong mag-isa, hinintay kong gumapang ulit sa dibdib ko ang pamilyar na kaba. Pero parang wala na iyong balak na gambalain pa ako. Cleopatra's word lingered. Tama siya.
Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na pakasalan at makasama ang taong mahal niya. Iilan sa mga taong nagmahal ay nagpaubaya na. Ang ilan ay iniwan at ang ilan naman ay nataon sa maling pagkakataon. Kaya hindi rin pwedeng ipilit. Siguro maswerte lamang ako. Maswerte ako na pinagbigyan ako na maranasang mahalin at pakasalan ng lalaking una't huli kong iibigin. Hindi dapat namang ibabaw ang takot sa puso ko dahil sa araw na to ay babasbasan kami Clint ng may likha upang ang pagsasama namin ay maging legal at matuwid. Panibagong kabanata ang maisusulat at baka panibagong libro ang maililimbag dahil sa bagong simula na haharapin namin. Nakita ko ang paglapit ng wedding coordinator na si Chanel sa sasakyan. Ngumiti siya nang maibaba ko ang salamin ng bintana. Magsisimula na po ang misa. Ngiting sabi niya. Lumalakad na ngayon ang mga abay sa kasal. Tumango ako at dahan-dahan na binuksan ang pinto ng sasakyan para tuluyang lumabas. Ang driver ng limousine ang siyang umalalay sa akin. Samantalang si Chanel naman ang nag-ayos ng gown palabas ng sasakyan. Patakbong lumapit sa amin ang isang assistant para tulungan kaming buhatin ang tray ng damit habang umaakyat kami sa konkretong hagdan. Natatawa pa ako nung una dahil mabigat talaga ang dress kaya medyo mahirap na dalhin yon. Nalibang saglit sa pag-aayos ng gown pero nang tumigil na kami sa tapat ng malaking pintuan ng simbahan ay kumalubog na lamang bigla ang dibdib ko. Naririnig sa labas ang tunog ng violin at piano. Malamyos iyon at mabagal. Ngunit bakit hindi nito kayang kalmahin ang puso kong naguhurumintado? Abot kamay ko na ang pangarap ko. Si Clint, si Summer, si Rain at ang buhay na kasama sila. Sila ang totoong pangarap ko. At ngayon, matutupad na yon. I am going to marry the love of my life. I'm going to be his real wife now. There be no more lies, no more secrets and no more pain. Kung masasaktan man ako, alam kong sa ibang bagay na yon. Pero kung sakali man na kailangan kong masaktan sa mga susunod na kabanata ng buhay ko, mas handa na ako, mas kakayanin ko na. Thank you, Lord. Thank you for giving me the chance to be happy. Thank you for this. Thank you.